Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. What's the difference, the common denomination between what's happening in the U.S., those in the media creating fake news and real news? Dito rin ho sa Pilipinas meron tayo niyan. The fake news and the real news. Sometimes they make the real news fake news, and the fake news make it real news. Now, you need to have a yardstick. May panukat kinakailangan ho tayo rito para malaman ano ba yung totoo sa kasinungalingan. Sa kuminsan ang ginagawang kasinungalingang balita, ginagawang totoong balita. At totoong balita, kasinungalingan ang nagmula doon sa kasinungalingan, naging totoo at totoo, naging kasinungaling, nahilo na si Juan de la Cruz. Kasi hindi na ho natin mararamdaman dahil may nagmamanipula sa ating mga utak. Ayan ho, sinasabi ho natin mga dilaw. So what am I saying here? Hindi ho titigil ang mga dilaw. Hindi ho titigil ang mga dilaw. The yellows. Hanggat hindi ho nila, ito ho'y nasasagawa matagumpay ang sinasabing template o formula. Yun ho, template o formula, a blueprint, roadmap kung paano pabagsakin. Magkaroon muna ng kalituhan, alangkatiyakan, takot sa mga pangyayari at kaganapan, ito hong mga dilaw na ginagawa ho nila na maglabas ho na mga balitang hindi totoo at totoo gagawing kasinungalingan at kasinungalingan gagawing totoo. So nalilito na ho ba kayo? Look at Las Cañas. This guy says, eto na ang totoo. Sinasabi ko kahapon, si Digong ang ganare. Huwag niyong paniwalaan yung aking testimonya under oath nung nakaraang taon kasi hindi totoo yun. Ang totoo ngayon. Invoking the name of God, paggamit ho ng sinasabing Diyos na kanyang testigo. Sinong niloloko mong putok sa buhong pendeho ka? Naging kalbo ka na, wala nang buhok mo, niloloko mo pa mga tao. At last sasabihin mo, gagamitin mo ang Diyos. You should not use God as your witness. Because God is perfect. And God doesn't tell a lie. Kaya kung nakikinig ka Las Cañas and the likes of you, lalo-lalo na mga sa likod mo, Trillanes, nakikinig ka ba? You know, the likes, who is handling dito kay Las Cañas? You know, last week pa sinasabi ni Trillanes itong si Asong Ulul, sabay ni Laila diarrhea in the mouth. And they said, may pasasabugin kami. Alam niyo ba? Ayun. Biglang nagpatawag ng press con, sabi yun mga katsokaran ho natin sa media. May pasasabugin daw siya. All of a sudden, lumabas mga yung sinasabing flag, pro bono, nasa likod ho ng sinasabing mga handling this Las Cañas. Yun hong police sa Davao na sinasabi, ito this time totoo, nauusig ako ng aking konsensya, magsasabi na ako ng totoo. Dahil ako'y panot na kinakailangan magsabi na akong totoo. Ewan ko kung ganun nga ang pagkasabi. Parang ganun ang tingin ko eh. Tell me, what do you think, guys? Well, you will continue to come up with a template or a formula or a blueprint to create uncertainty, to disseminate fake news under the guise it's a real news when in fact it's fake. Well, in cooperation with some yellow media. And guess what? Pati ang media ngayon, you know, kuyog-kuyog na rin eh. And be careful, sabi nga ho ni Trump in the U.S. And so, the media, sometimes you don't understand
Like banggitin ho natin, CBS, ABC, NBC, CNN in the U.S., New York Times, and all those other media except for Fox. Sabi ho ni Trump, everything is hogwash when it comes to news. And has a tendency to create a news that are fake to make it real, and the real, they make it fake. Wala ho ba kayo nakikita rito sa Pilipinas? Parang ganun din. Well, in search for a template, sa kanilang kagustuhan makahanap ng sinasabing working formula na talagang eto ho yung working formula magkaroon ng kalituhan. Magpakalat ho ng mga balitang balubaluktot. Kasinungalingan, gagawing katotohanan yung kasinungalingan at kasinungalingan, gagawing yung katotohanan, gagawing sinungaling na balita. Depende kung paano. Kaya kinakailangan ho natin pag-aanalisahan ng mga balita rito dahil ang mga balita ho kasi who or what, when, why, and how, objective, whether it's garbage or hogwash, it's still a news. You can't change that. That's the news. You can't opinionate whether it's a hogwash or truth news or fake news or lie news. Which one? Kaya ang tanong ho natin, ano ho bang tamang panukat ng katotohanan? What's the yardstick of truth? Bakit ko ho sinasabi yan? How do you discern? Paano mo ma-analyze? Paano papaniwalaan? Paano mo talagang sinasabi simpleng tao, hindi mo na maarok kung anong totoo. Sa mga binibitiwang pakawala nila na magsasalita sa media, the likes of Trillanes and the likes of De Lima, and well, in connivance with the yellows, and in cooperation with the yellow media, and when I say the yellow, alam niyo naman ho kung sino mga dilaw. Sila ho yung mga kasalukuyan ngayon, mga losers. And the only thing is that they have to use somebody else, their attack dog. Pati parang muna ako ng aso na kumakahol dyan. Attack dog. Attack. Yung kumakahol. No, kahol. Hello? Chip. Tulog ba tayo riyan? Tagal. Pilot ko, tulog. O sige, tama na. Okay. Narinig nyo na ho yung kahol. Well, attack dog. The likes of Sunny. And not only that, and Lila, you know exactly what's going to happen to Lila. You know, makikita nyo na darating yung araw. Pero, why am I saying this? Kasi ako ho, sasabihin ko sa inyo, with impunity, with confidence and competence, si Ben Tulfo magsasabi sa inyo, alaho sa bokabularyo ni Laila de Lima ang salitang karma. Uulitin ko, alaho sa salita or bokabularyo ni Laila de Lima ang salitang karma. Hindi niya ho maintindihan kung anong ibig sabihin ng karma. Yan, alam mo. Paano? Sige, putak mo lang ng putak. Ang alam niya, ganare, tirahin mo. Yan ho, si Laila Putakera. Si Laila Putakera. Puputak-putak. 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 Si Laila Putakera. At doon naman si Sunny T. Si kahol ng kahol na parang si asong lulu. Oh, ayun. So ito hong dalawa, hanggat nandyan ho sila, buhay na buhay ang dugo na mga dilaw. Kasi sila ho yung mga maiingay, sila hong ginagamit as smoke screen. Kasi kung tutuusin, trying hard ho ngayon ang mga dilaw. I'm sorry. And you're not gonna like what I'm saying, but this is unfiltered truth. And I'm speaking the way I should be speaking, unfiltered. You know, you're not gonna like what I'm gonna say. They're gonna be happy with what I say. The thing is, I'm gonna say it as it is. Shut up! Kanina ka pa kahul ng kahul. Magpa-press kung ka na. Hawakan mo ng tama yung mga pakawala ninyo. Kaya, alam niyo ho kasi, isang bagay lang ho, ano? Ang isang bansa,
isang bagay, sa pamamagitan ho ng tulong din ho ng mga media, kung ano mga story, dalawang bagay lang ho. Whose side are you? Whose side are you? Are you taking a stand or are you taking side? And that's a good question for the media. Ikaw ba'y naninindigan o ikay pumapanig? Ano bang kulay mo? Ano bang amoy mo? Ano bang lasa mo? Yun hong tanong sa mga media. When I say that, it's because ano bang lasa mo, ano bang amoy mo, ano bang kulay mo? Kasi sa amoy, sa lasa, sa kulay, malalaman mo na yung balita pwedeng kulayan. Depende sa kulay. Kung ang kulay na yan ay kulay ng salapi. Kulay dilaw pala.